panahon po ng Kapaskuhan, dumarami na naman ang holiday scams. Yan po yung mga naloloko sa mga customers, donors at mga gusto lang mag-shopping o kundi naman kaya ay mag-share ng blessings. Be aware mga ka-RSP dahil habang papalapit ang Pasko ay parami po sila ng parami. Ayan, totoo yan, Dayan, dahil bukod sa fake delivery scams at iba pang mga uri ng panloloko, yung ibang scammers ay nagpapanggap na ring fake charity or donations. Nako, lalo na po ngayon at maraming nasalanta ng bagyo. Para tulungan tayong maiwasan ng mga scams na yan at ibahagi ang kanilang Holiday Watch PH campaign, ay makakapanayan po natin sa Executive Director Undersecretary Alexander Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Sir, good morning po. Good morning po. Yusek Ramos, magandang umaga po. Si Diane at Audrey po ito. Alright. Sir, pag-usapan po muna natin itong inyong campaign sa CICC. Paano po ba ito nakatutulong o makatutulong itong Holiday Watch PH sa pagpapalagana po ng awareness laban sa mga scam ngayong Christmas season, sir? Itong kumpanya natin ay nag-umpisa pa nung 3 weeks ago, no? Kasama natin ang Department of Trade, ang DOTR, at iba-ibang ahensya, no? Including yung mga stakeholders. Kasama dito yung mga delivery services, yung popular platforms natin, sila Shopee, sila Lazada. Kasama rin natin dito ang mga online payment platforms, si Maya, si GoType, si GCash, para pag-usapan kung paano natin proteksyonan ang mga online consumers. Ngayon, nagsanib puwersa kami para mabilis ang ating response sa mga potential maging biktima. Ito ay isang kampanya upang pairalin ang pagiging mapagmatsyag o maging sigurista ang ating mga online consumers, lalo-lalo na ang daming scam na nangyari ngayon. So, pinapaalala na namin sila na itong mga iba't ibang klaseng paraan ng paggagancho online ay pwedeng maiwasan. Okay, Yusek, ano-ano po ba yung mga kilalang modus na dapat iwasan ng publiko at yung nilalaman po ng inyong 12 scams of Christmas? Umpisahan natin sa pinaka mataas ngayon na nakikita namin, no? Ito yung mga biglang yaman, no? Na biglang pagkakakita na pera. Ito yung i-recruit kayo online, kung gusto nyo kumita ng on the side, hihingin pa inyong online payment accounts like yung GCash nyo, GoType o yung Maya nyo. Hinihingi ho. Actually, huwag nyo ibibigay sa mga ganitong klaseng paraan para lang kumita dahil kayo ho ay nagagamit na involuntary na nagbabiolate ng batas under the AFASA law, no? Iwasan po natin yan. Pangalawa, yung nakikita nating investment scam, dumadami. Hihingan kayo ng karamihan dito, dollar o cryptocurrency. Sasabihin nila sa inyo na mabilis kumita rito, araw lang at linggo, biglang lalaki yung inyong kaperahan. Padadamahin lang ho kayo rito. Sa una, may interest, pero habang lumalaki na, bigla kayong i-cut off sa kanilang sistema at di nyo na mababawi ang pera. Ito ho ang dalawang maraming reklamo ngayon na natatanggap namin. Of course, nandyan ho tayo yung regular scam natin, yung shopping scam. So, pag kayo ho'y naiengganyo na bumili ng mura, naiengganyo kayo dahil may mga promo, no? Huwag ho tayong padalos-dalos dito dahil kung yan ho ay hindi nakakarga sa isang online platform na legitimate, malamang yan ho ay isang scam. Ito yung makikita nyo mga presyo ng mga bilihin na sobrang baba at napaka-imposible. Iwasan po natin yan dahil pag kayo nagka-aberya, wala ho tayong matatakbuhan dyan. Dahil hindi sakop yan ang pagre-regulate ng ating mga regulators sa pagbebenta, no? Ito yung nagwa one-on-one kayo ng bentahan o yung bilihan. Nako, iwas-iwasan po natin yan. Of course, na-mention nyo yung tinatawag nating fake delivery. Alam nyo, napaka-busy natin ngayon, Christmas season, no?
trabaho, meetings, and so forth. Iwasan din natin po yung hindi natin kinikip track kung meron tayong in-order online. Malalaman na lang sa bahay natin, may delivery. Nasa kalagitnaan kayo ng meeting, o nasa kalagitnaan kayo ng bakasyon, biglang magsasabi mga kasambahay nyo, o kung sino man na yun, may delivery ka rito, kailangan magbayad ng ganito. Hindi mo na maalala. So, pagbabayarin mo sila, yung pala, bato ang laman o kung anong peking gamit ang dinideliver sa inyo. Yan ho ay talagang rampant during this Christmas season. At siyempre, alam natin, maraming kalamidad na nangyari the past few weeks, no? So, meron tayo dito mga fake online charity campaign. Pinanghihingi ng pera. Sige to, ganyang bayan, no? So, iwasan po natin yan. Doon lang ho tayo sa mga official channels na talagang nangangarap ng tulong para sa mga nasalanta. Iwasan po natin yan. At dito, biglang dadami ang kaibigan nyo, no? Mga peking kaibigan, peking relatives, namamasko. Hindi nyo kilala kung sino to, bigla na lang ka makakatanggap ng message, no? Sige to, ganito, pinsan nyo, o pamangkin nyo. Yung pala na-hack na yung inyong account, no? Yung inyong directory nyo. At nagpapanggap ng mga relatives o kaibigan nyo na namamasko o hihingi ng tulong. Kung hindi kayo sigurado kung sino sila so, huwag nyo na kausapin. Of course, importante dyan mag-double check kung sino yung mga kausap nyo. I-check nyo sa inyong ibang kamag-anak, kaibigan, para hindi kayo madali ng kalokohan. At habang kayo nasa shopping mall, ito, delikado rin ito, mga fake Wi-Fi sites. Common na common ito. Dahil dito sa mga ganitong fake Wi-Fi sites, na-hijack ang inyong online accounts, ang inyong makikita yung inyong credentials pag namimili, no? Ma-hijack yung inyong payment platforms, pati na yung mga passwords nyo. Dahil madali kayong matrace na kung ginamit nyo ang mga fake Wi-Fi sites na ngungulikta ho pala ng personal information. Of course, dun sa mga magbabakasyon, magplano ng maaga, hindi yung last minute, dahil mamaya mapunta kayo sa mga, again, nagpo-promo ng mas mura, mas maganda, vacation accommodations, vacation trips, vacation cost, no? Yung pala, pagdating nyo doon, wala naman pala, makikipag-away lang kayo doon sa ina-advertise na lugar, na accommodation, hindi pala kanila yon yung nakita nyong mga platforms. Kaya, may importante talaga na magplano na maaga, ma-confirm, at check nyo, double check, triple check ang inyong mga pagbabakasyon. Kasama na dyan yung mga travel agents, kuno, no? Kasama yan dyan yung nagpo-promo, mag-a-arrange ng inyong mga accommodations. Of course, tingnan din po natin, no? Yung mga nagpapalit ng mga kapirahan natin. Mamaya, pera na, maging bato pa. Importante yun na tingnan natin kung ano yung sinusukli sa atin, hindi tayo madali dyan. Ito yung pinaka-popular na mga scams na nakikita natin nitong Kapaskuhan. Uy, ma'am, napaka-helpful nung pagdetalye ni Yusek Ramos ng iba't ibang mga uri ng scam. Kasi kung hindi po tayo aware dyan, mas may chance po tayong mabiktima. So it all starts with awareness. Kasi kapag napansin mo, teka, parang ito yung nabanggit mo sa 12 scams of Christmas, mag-iingat na po tayo. Alright, Yusek, ano po yung hakbang na dapat naman gawin ng isa pong kunwari na kasamaang palad po, naging biktima po sila ng isa sa mga scam na ito? Ano po yung unang hakbang po nilang dapat gawin, sir? Kung ang naging problema nyo, nawalan kayo ng pera o access sa inyong platforms, ang una nyo tatawagan, no? Tawagan nyo agad yung online platform. Sabihin nyo na na-hijack ang account nyo para ma-stop payment agad, no? Tulad ng mga online banking, kina GCash, kina Paya, mabilis sila makakapag-react pag nag-report kayo agad. Kasi kalimitan, marami tayong kababayan nagagalit. Yung pala
nagpo-post sila ng reklamo sa social media, hindi yun doon sa mga platforms. Eh, paano ho marululutas sa problema nila, di ba? Of course, pag kayo ay na-hijack ang account, lalong-lalo na ang social media account yun naman, pag na-hijack, mag-warning kayo sa mga kaibigan, sa mga relatives nyo, na sabihin na hijack ang account nyo. Kasi dito, marami tayong mga nagre-reklamo na nabudol sila ng hijack na account na isang kaibigan. Yung pala nangihinga, emergency money, nagmamadali. Yung pala, ibang tao na yun. Kailangan nila magsabi sa kanilang relatives. At, importante dito sa lahat, matapos yung mag-report sa inyong mga kaibigan, sa inyong platforms, tumawag ho kayo sa 1326 para ho tayo'y makapag-track down kung ano ang mga prevalent na mga estilo ng pang-i-scam para mawarningan natin yung iba nating kababayan. At para naman sa inyong hijack account, matulungan din kayo agad ma-recover ang inyong accounts. Okay, bukod po sa public awareness, paano po pinoprotektahan ng CICC, sir, ang ating mga kababayan laban dito sa mga scammer na to? Alam nyo, itong mga paalala natin, minsan talaga beyond control ng ating regulators, no? So, nag-step up po kami ng continuous na paalala. Tulad ng sinabi ko kanina, kung kayo ay na-hijack account, tumawag ho kayo agad para ma-recover ang account nyo. At hindi ho kami titigil ang pangangatok sa inyong mga channels na lagi nagre-remind sa inyo na iwasan ang nagmamadili palagi at magtulungan tayo mabawasan yung number of victims by practicing good hygiene, online hygiene natin. Importante, hindi lang sa pangangatawan, kundi yung paano tayo mag-behave online. Yan ho ang ating mga primerong mga paalala sa ating mga kababayan. Ayan mga Cars, kaya make sure na you stay ahead of these scammers at maging alerto para naman hindi po kayo mabiktima ng scams ngayong holiday season dahil sayang po yung ating mga hard-earned money kung tayo po ay mag-scam lang. Again, thank you so much, Yusek Ramos, sa paglalaan ng oras para sa aming programa. Muli, nakapanayam po natin si Undersecretary Alexander Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.